Ang mga Kristiyano ay binili ng dugo ng Diyos. Nasusulat sa Acts chapter 20 verse 28, "Therefore, take heed to yourselves and to all the flock, among which the Holy Spirit has made you overseers to shepherd the church of God, which He purchased with His own blood." At sa Mateo chapter 6 verses 19 to 21 ay ating mababasa, "Huwag kayong mangagtipon ng mga kayamanan sa lupa, na dito'y sumisira ang tanga at ang kalawang, at dito'y nanghuhukay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Kundi mangagtipon kayo ng mga kayamanan sa langit, na dooy hindi sumisira kahit ang tanga, kahit ang kalawang, at dooy hindi nanghuhukay at hindi nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, doon naman doroon ang iyong puso." Kaibigan, ano ang minamahal ng iyong puso? Ang kayamanan o ang Panginoon? Sino may hindi makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, o kaya'y magtatapat siya sa isa at pawawalang halaga ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Mateo chapter 6 verse 24. Sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao na makamtan ang buong sanglibutan at mapapahamak ang kanyang buhay? Sapagkat anong ibibigay ng tao na katumbas sa kanyang buhay? Sapagkat ang sino mang magmakahiya sa akin at sa aking mga salita, sa lahing ito na mapangalunya at makasalanan, ay ikahihiya rin naman siya ng Anak ng Tao pagparito niyang nasa kaluwalhatian ng kanyang Ama, na kasama ang mga banal na anghel. Marcos chapter 8 verses 36 to 38. Kung sinadya mong tanggihan ang Espiritu Santo kapalit ng kayamanang material, walang kwenta ang kayamanang material na iyan sa paningin ng Diyos, kahit pa ipamigay mo iyan sa mga mahihirap. Malinaw pong nakasulat sa unang Korinto, chapter 13 verse 3, "At kung ipagkaloob ko ang lahat ng aking mga tinatangkilik upang ipakain sa mga dukha, at kung ibigay ko ang aking katawan upang sunugin, datapat wala akong pag-ibig, ay walang pakikinabangin sa akin." Ang Espiritu Santo ay pag-ibig. Kapag pumasok siya sa iyong puso, magkakaroon ka ng sakdal na pag-ibig na nakakapagpalayas ng takot. Walang takot sa pag-ibig, kundi ang sakdal na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot, sapagkat ang takot ay may kaparusahan, at ang natatakot ay hindi pa pinasasakdal sa pag-ibig. Unang Juan chapter 4 verse 18.
Isa sa pinakakinatatakutan ng tao ay ang maghirap dahil sa kawalan ng pera. Makakakita ka sa mundo ng mga taong trabaho ng trabaho para lang kumita ng pera, habang napapabayaan nila ang mga mas mahalagang bagay. Katulad ka ba ng mga taong ganito? Huwag nating hahayaan na nakawin ni Satanas ang mga nakalaang pagpapala ng Panginoon sa atin. Pakaunahin natin ang mga espiritual na bagay, ang paglilingkod sa Panginoon, ang pagmamahal sa Diyos na lumikha sa atin. Napakaraming mga pagpapala ang buhay na lubos na naisuko sa Panginoon. Uulitin ko po, napakaraming mga pagpapala ang buhay na lubos na naisuko sa Panginoon. Huwag nating paniwalaan ang mga kasinungalingan ni Satanas. Maaaring sasabihin ng dyablo na ang paglilingkod sa Panginoon ay walang kwenta. Ngunit pagdating ng itinakdang araw, ang lahat ng mga makasalanan na naabutan ng Diyos sa araw ng paghukom ay mapupunta sa impyerno. Ang kaparusahan na walang hanggan. Kaibigan, alam ng Panginoon ang lahat ng iyong mga pangangailangan. Magtiwala ka sa Kanya at pakamahalin mo siya ng higit sa lahat. Ugaliin mong magbasa ng Biblia araw-araw at unawain mo kung ano ang dahilan ng Diyos sa pinagkaloob niyang buhay mo. Sa iyong pagbabasa ng Biblia, gamitin mo ang King James Version at New King James Version. At kung Tagalog Bible, gamitin mo ang dating Biblia 1905 version.